Ikapitong kabanata, si Simon. Ang aninong nakita ni Basilio ay nagsimulang maghukay gamit ang asarol. Hindi siya makapaniwala ng mapagsino ito. Ang kaibigang matalik ng Kapitan General na tinatawag ding Cardinal Moreno, walang iba kundi ang mag-aalahas na si Simon. 13 taon na nakalilipas at naguguluhan si Basilio sa pag-iisip kung sino sa dalawang hindi kilalang lalaking nakatagpo niya noon sa libingan ng ina ang si Ibarra, ang namatay o ang buhay na nagbabalat kayong Simon. Naghintay siya ng magandang pagkakataon upang makausap ang mag-aalahas. Nang makahanap ng tiyempo ay lumantad siya. Ikinagulat pa ng mag-aalahas ang kanyang biglang pagsulpot. "Ginoo, may utang na loob po ako sa inyo." Ang walang tigatig na wika ni Basilio. "May 13 taon na po sa puok ding ito inilibing ninyo ang aking ina. Ikaliligaya ko kung ako'y makatutulong naman sa inyo." Binunot ni Simon sa bulsa ang revolver at ikinasa nang hindi inalis ang tingin sa binata. Paurong na humakbang ang dalawa at nagtanong, "Sa inyong palagay, sino po ba ako?" "Isang taong aking iginagalang at dinadakila." Ang tugon ni Basilyong kinakabahan sapagkat waring iyon na ang huling sandali niya. "Kayo po'y isang taong mahal sa akin. Isang taong inaakala ng lahat maliban sa akin na patay na. Ang kaniyang mga kasawian sa buhay ay palagi ko ring dinaramdam." Naghari ang lubos na katahimikan na tila wala ng katapusan para kay Basilio. Makaraan ang mahabang pag-aalinlangan, lumapit si Simon sa binata at hinawakan sa balikat kasabay ng pagsasalita na nanginginig ang tinig. "Basilio, nakaalam ka ng isang lihim na maaaring ikapahamak ko at ngayon na may nakatuklas ka ng isa pa na kung mabubunyag ay layunin. Sa madaling sabi ay nasa kamay mo ang buhay ko. Ngunit sa mga sandaling ito'y kayang-kaya kitang patayin. Walang ibang nakaalam na ako'y pumarito at maaaring mga tulisan ng pagbintangan sa pagkamatay mo. Ngunit ikaw ay katulad kong may dapat singilin sa lipunan. Pinatay ang iyong bunsong kapatid at nabaliw ang iyong ina. Ngunit hindi inusig ang salarin ni ang nagpahirap. Dahil sa kapwa tayo humihingi ng katarungan, dapat tayong magtulungan sa halip na magtunggalian," sabi ni Simon. Inamin ni Simon na siya nga si Ibarra at ikinuwentong nilibot niya ang buong daigdig upang magpayaman nang sa kanyang pagbabalik ay mapabagsak ang pamahalaang sumira sa kanyang buhay. Siya raw ay bumalik upang gisingin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik laban sa pagmamalabis ng taong pamahalaan at simbahan. Di rin daw siya sang-ayon sa plano ng mga mag-aaral sa pagtatayo ng paaralan ng wikang Kastila at sa paghingi nilang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at mga Pilipino. "Nais ninyong dagdagan pa ng wikang Espanyol ang mahigit 40 wikang ginagamit sa kapuluan upang lalo kayong hindi magkaunawaan?" "Hindi po," tugon ni Basilio. "Dahil sa pagkatuto ng wikang Espanyol, tayo ay mapapalapit sa pamahalaan at sa isang dako naman ay magiging sanhi ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Ngunit ayon kay Simon ay magbibigay lamang iyon ng daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro, walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram dahil sa pagpipilit manghiram ng ibang wika. Kailanman ay hindi magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito ang wikang Kastila. Iilan lamang ang nakapagsasalita ng Kastila at ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan, magpapailalim sa ibang utak at paaalipin," ani Simon. Tinuligsa ni Simon ang mga pangkat na naghahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sarili nilang wika, pati na ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsalita at umunawa ng sariling wika. Aniyay mabuti raw sana kung sila'y turuan ng mga Kastila ng kanilang wika. Mas maigi umanong paunlarin ng isang katutubong wika nang wala ang pagtatangi-tangi at magkaroon ng mga layuning pambansa. Inamin din niyang ito ang dahilan kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Basilio, isagani at makaraig na binalak niyang patayin dahil baka maging hadlang ang mga ito sa pinaplano niyang paghihiganti. Ipinaliwanag naman ni Basilio na hindi raw siya isang politiko. Napalagda lamang siya sa kahilingang tungkol sa paaralan dahil inaakala niyang iyon ang mabuti. Ngunit sa panggagamot daw talaga ang kanyang hilig. Napansin ni Simon na tila hindi na antig ang kalooban ni Basilio kaya tinuya niya ito. Aniyay wala raw ibang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng kanyang ina't bunsong kapatid. Hinikayat pa siya ni Simon sa paghihiganti. Ngunit ano naman daw ang mapapala niya sa paghihiganti kung hindi naman mabubuhay ang kanyang ina at kapatid kahit gawin niya ito. Tinugon siya ni Simon. "Ang pagpapaumanhin ay di laging kabaitan.
Ito'y kasalanan kung nagbibigay daan sa pangaapi. Walang mga alipin kung walang paaalipin. Ipinaalala rin niyang maaaring danasin ng iba ang dinanas nilang dalawa. Katwiran naman ni Basilio, siya na nga raw ang inapi ay siya pa raw ba ang kamumuhuian? Paliwanag naman ni Simon ay likas daw sa tao ang mamuhi sa kanyang inaapi. Ngunit hindi naman daw sila pinakikialaman ni Basilio kaya pabayaan daw siyang makagawa at mabuhay. Tinugon siya ni Simon at sinabing magkakaanak din siya ng mababait na alipin at ang mga damdaming mabuti o masama ay mamamana ng kanyang magiging anak. Wala raw kasi siyang ibang hangad kundi isang munting tahanan, kaunting kaginhawahan, isang asawa, isang dakot na bigas. Mitiin daw ng marami sa Pilipinas at kung iyan ay ibigay sa kanila, ituturing nilang sila'y mapalad na. Matapos sabihing di niya pinagbabawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim, sinabi niyang kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tanggapan sa eskolta. Nagpasalamat sa kanya si Basilio at iniwan siyang nag-iisip. Hindi niya batid kung napapaniwala niya ito sa paghihiganti o may balak ding maghiganti ngunit naglilihim lamang at naisarilihin o sadyang wala ng hangad na maghiganti. Gayunpamay lalong nagtumining sa loob niya ang matinding hangaring makapaghiganti.